Mais dito, mais dyan. Ang tanging hanap buhay ni Ian na sa edad na 26, ito na ang tanging hanap buhay. Ano iho, magtitinda ka na? Ani Aling Nena, nang makitang nag-aayos na ng paninda si Ian. Opo, Nay. Kailangan natin ng dagdag kita eh. Kaya kahit umulan o umaraw, ilalako ko tong mga mais. Sagot ni Ian habang masinop na inaayos sa mga mais sa lumang kahon na dala niya. Napabuntong hininga si Aling Nena at hinaplos ang kanyang anak. Alam mo anak, hindi madali ang buhay. Pero natutuwa ako na kahit papano, hindi mo kinakahiya ang trabaho natin. Ngumiti si Ian, kahit ramdam niya ang konting kirot sa puso. Nay, wala naman pong masama sa pagtitinda ng mais eh. Basta marangal ang trabaho, wala akong pakialam kung ano pa man ang sabihin ng iba. Ngunit sa paglakad ni Ian sa kalsada, dala ang kahon ng mais. Hindi niya maiwasang mapansin ang ilang mga lalaking nakatambay sa kanto. Mga dating kaklase niya sa high school ang ilan sa kanila. At ngayon nakangising nakatingin sa kanya. Uy, Ian! Tawag ng isa, sabay tawanan ng grupo. Ano, mais na lang talaga negosyo mo? Sinubukan ni Ian na hindi ito pansinin. Ngunit lumapit pa ang isa sa kanila. Pinapakitang binibilang ang mga mais sa kahon. Aba, ang dami naman! Sapat kaya yan para sa pangangailangan mo? Baka naman mas mabuti pang maghanap ka ng ibang trabaho, Ian. Chong, grabe naman yan! Sa panahon ngayon, mais? Hindi ka ba nahihiya, pre? Isa pang lalaki ang sumingit, sabay tawa na may halong pangungutya. Huminga ng malalim si Ian at pinilit maging kalmado. Wala akong dapat na ikahiya. Pera rin to, at tapat na hanap buhay. Hindi naman kailangan na lahat ng tao may fancy na trabaho para maging matagumpay. Sagot niya, kahit paramdam niya ang init ng mga tingin at pagtawa ng grupo. Ngunit hindi pa rin sila tumigil. Ano nga bang ambisyon mo sa buhay, Ian? Magtitinda ng mais hanggang pagtanda? Aba, mukhang walang asenso yung trabahong yan, pre. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Ian ang pagtutok ng lahat ng mata sa kanya. Tila sinusukat ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Napakasakit ng kanilang mga salita, pero pinilit niyang hindi magpatinag. Ano ba ang mga pinagmamalaki niyo? Tanong ni Ian, diretsyong tingin sa kanila. Kayo ba? May sarili nang naipundar o natulungan sa pamilya niyo? Hindi ba trabaho pa rin ang mga magulang niyong sumusuporta sa inyo? Saglit na natahimik ang grupo. Pero bumawi rin ang isa. At least, hindi kami naglalakaw ng mais. Sabay halakhak, sabay-sabay na muling tumawa ang grupo. Hindi na sumagot pa si Ian. Piniling tahimik na lang na lumakad palayo. Sa bawat hakbang nararamdaman niya ang mabigat na pasanin. Hindi lamang ng mais, kundi ng panghuhusga ng iba. Ngunit alam niya sa sarili na kahit gaano man kabigat ang mga tingin at salita ng iba, mas mahalaga ang respeto niya sa kanyang sariling pagsusumikap. Dumiretso siya sa pamilihan. Iniisip na kahit papano may mga tao pa rin nagpapahalaga sa kanyang paninda. Habang inilalako ang mais, ngumiti siya at nilakasan pa ang boses. Mais dito! Mais! Mainit at masarap, paborito ng lahat. At kahit may ilang tao pa rin napapatingin at magtatawanan, naramdaman ni Ian ang kakaibang lakas sa kanyang loob. Determinado siyang magpatuloy dahil alam niyang sa bawat butil ng mais na maibebenta niya, may pag-asa pa rin makakatulong siya sa kanyang pamilya at mapatunayan sa sarili na ang dignidad ng isang tao ay hindi nakabase sa trabaho, kundi sa sipag at katapatan sa ginagawa. Habang naglalakad si Ian sa gilid ng kalsada, hawak-hawak pa rin ang kaniyang kahon ng mais. Napansin niyang paparating ang tatlong babae. Agad na kumabog ang kanyang dibdib nang makita kung sino ang isa sa kanila. Si Bea, ang babaeng matagal na niyang nagugustuhan mula pa noong high school. Mula noon ay tila hindi nagbago si Bea. Maganda pa rin ang kanyang ngiti at laging may daladalang liwanag sa paligid. Kasama niya ang dalawang kaibigan na malalapit din kay Ian noon. Hindi napigilan ni Ian ang sarili na tumigil at maghintay. Habang papalapit si Bea, tila lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. At bigla niyang naramdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Pero sa isip niya,
Ngayon na ang tamang pagkakataon para subukan. Ilang beses na niyang pinangarap ang sandaling ito. Paglapit ni Bea at ng kanyang mga kaibigan, naglakas loob si Ian na ngumiti at kumaway. "Hi, Bea!" Bungad niya, pilit itinatago ang kaba sa kanyang boses. "Kumusta ka na? Matagal na kitang hindi nakikita." Nagkatinginan ang tatlong babae bago sumagot si Bea. "Oh, Ian, ikaw pala. Ano, nagtitinda ka ng mais ngayon?" Oo," sagot ni Ian. Tinatanggap ang biro kahit medyo napapahiya. "May tindahan kami ng nanay ko, kaya ito ang hanap buhay ko ngayon." Narinig niyang bahagyang nagtawanan ang mga kasama ni Bea. Isang babae sa tabi niya ang pabirong nagsabi, "Uy, Bea, mukhang may bagong suitor ka na. Negosyanteng tindero ng mais." Medyo namula si Ian sa sinabi ng babae, pero pinilit niyang ituloy ang kanyang binabalak. Bea, matagal na kitang nagugustuhan. Alam mo ba yon?" Mababa lang ang kanyang boses, pero sapat na para marinig ni Bea at ng mga kasama niya. Natawa ng malakas ang isa sa mga kasama ni Bea, na nakataas ang kilay habang nakatingin kay Ian. "Talaga ba, Ian? Maliligaw ka kay Bea? Sigurado ka na ba dyan?" Pilit na ngumiti si Ian, kahit alam niyang pinag-uusapan na siya. "Oo, seryoso ako, Bea. Alam kong hindi ako kasing yaman o kasing popular ng ibang mga lalaki. Pero handa akong patunayan na kaya kong mahalin ka ng tapat." Ngunit sa halip na mantig, si Bea ay halatang nasiwa at medyo naiilang. Tumawa siya ng konti bago sumagot. "Ian, seryoso ka ba? Ano bang may pagmamalaki mo? Naglalakaw ka lang na maisa. Paano mo ako mabibigyan ng maginhawang buhay?" "Grabe ka naman, Bea," sagot ni Ian, halatang nasaktan ngunit pilit na pinipilit intindihin ang kanyang nararamdaman. "Hindi lang naman perang sukatan ng pagmamahal, di ba? Sa tingin ko, kaya kong..." Pero hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, siningitan na siya ng kaibigan ni Bea. "Ian, hindi mo ba nakikita? Hindi ka bagay kay Bea. Lalaki lang na nakakaangat sa buhay ang pwedeng manligaw sa kanya. Hindi yung naglalako ng mais lang." Tila napako sa kinatatayuan si Ian. Sumasakit ang kanyang dibdib sa bawat salitang naririnig. Ramdam niya ang panliliit sa sarili habang nakikita niyang nagkakatawanan ang mga babae. Lalo na si Bea. Sa kabila ng sakit, pinilit niyang manatiling kalmado. Ngumiti si Bea, pero hindi yun ang ngiti ng interes o pagkatuwa. "Ian, sorry ha, pero magkaiba kasi tayo ng mundo eh. Baka mas mabuti kung maghanap ka ng ibang babae na mas bagay sa'yo." "Bakit? Hindi ba sapat na nagmamahal ako ng tapat?" Tanong ni Ian na halos mangyak-ngyak na. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig mula sa babaeng matagal na niyang pinapangarap. "Hindi sapat yun, Ian," sagot ni Bea nang walang pag-aalinlangan. "Kailangan ko na lalaking kayang magbigay sa akin ng magandang buhay. Hindi yung mais lang ang alay, ni wala kang natapos sa buhay." Labis na nasaktan si Ian sa mga narinig. Naramdaman niyang bumagsak ang mga pangarap niya sa isang iglap. Ang lahat ng pinangarap niya para sa kanilang dalawa ni Bea. Tila nabasag at naglaho sa harap niya. Habang lumalayo ang tatlo, iniwan siya ni Bea at ang kanya mga kaibigan na may kahiyang tingin. Sa huli na pagtanto ni Ian na hindi nga lahat ng pagmamahal ay pinahahalagahan. At hindi lahat ng tao kayang makita ang tunay na halaga ng isang tao. Sumuong siya sa kalsada, dala ang kirot sa dibdib. Ngunit dala rin ang pagnanais na balang araw, gagawa siya ng pangalan para sa sarili at hinding-hindi na ipaparamdam sa sarili ang ganong pagkapahiya na kanyang naranasan sa hindi nakakaalam ng tunay na pinagdaanan niya sa buhay. Kinabukasan habang naglalakad si Ian pauwi, bit-bit ang halos maubos na niyang paninda. Dama pa rin niya ang sakit na nangyari kanina. Hindi niya maiwasang balikan ang bawat salita at tawanan na ipinukol sa kanya ni Bea at ng mga kaibigan nito. Pilit niyang pinapakalmang sarili sa iniisip na balang araw, makakatayo rin siya at hindi na nila siya titingnan ng ganun kababa. Ngunit sa kanyang paglalakad sa madilim na eskinita, malapit sa kanilang bahay, biglang naramdaman ni Ian ang presensya ng ilang tao sa paligid.
Hindi pa man siya nakaka-react, may narinig na siyang pamilyar na boses. Oy, Ian! Tawag ng isang malalim na boses mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakilala niya si Brian, ang kuya ni Bea. Kasama nito ang 3 pang lalaki at halatang hindi sila lumapit para makipag-usap ng maayos. Oo, ikaw nga yan. Nakangising sabi ni Brian. Balita ko may balak kang manligaw sa kapatid ko ha? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Ian. Pakiramdam niya, naiipit siya sa isang sitwasyon na wala siyang ligtas na paraan upang makatakas. Subalit pinilit niya magsalita, kahit pa nanginginig ang kanyang boses. Brian. Pero, nagkausap na kami ni Bea. Wala naman akong ginawang masama eh. Tumawa ng malakas si Brian at ang mga kasama nito. Wala kang ginawang masama? Pare, inaakyat-akyat mo ang mundo namin tapos sasabihin mo na wala kang ginawang masama? Akala mo ba sino ka ha? Napalunok si Ian, pilit na nagpipigil. Hindi ko sinasadyang magkalapit kami ni Bea. Matagal ko na siyang gusto, pero hindi ko naman siya pinipilit na gustuhin din ako. Ganun ba? Sagot ni Brian, sabay suntok sa tiyan ni Ian nang walang babala. Natumba si Ian sa lakas ng suntok, ngunit hindi pa rito natapos ang mga ginawa ng grupo. Hinablot siya ni Brian sa kwelyo at pilit siyang itinayo. Gusto mo maligaw sa kapatid ko? Pero wala kang pambuhay sa kanya? Ano bang klase ng pangarap yan, Ian? Sinalubong ulit ng suntok ang kanyang mukha at naramdaman niyang may tumulo ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ano ka ba naman, Ian? Ani Brian habang nakangisi, sabay hampas sa kahon ng mais na dala ni Ian. Mais lang ang kaya mong ipangtustos kay Bea? Baka sa inyo yan bagay, pero sa amin wala kang lugar. Habang patuloy na binabanatan si Ian, sa gilid ng mata niya ay nakita niya si Bea na nakatayo, hindi kalayuan. Nakangiti ito, tila walang pakialam sa nangyayari. Parang nag-e-enjoy pa ito habang nakikita siyang nahihirapan. Tama na, Brian. Nakakaawa na yang si Ian. Sabi ng isa sa mga kasama ni Brian, pero halata sa tono ng boses nito na hindi talaga siya seryoso sa pagsaway. Ngunit imbis na tumigil, muling hinablot ni Brian si Ian at itinaas ang kamay na may hawak na kahon ng mais. Binagsak ito sa lupa, sabay tadyak sa natitirang mga mais na natapon sa kalsada. Tumingin si Ian kay Bea, umaasa na baka naman kahit paano makonsensya ito. Ngunit ang nakita niya, tila nagpapakilalang walang simpatsya. Si Bea ay nakatawa pa rin, kasama ang mga kaibigan niyang nanonood sa tabi. Oh, Ian, sabi ni Bea na may ngisi sa labi. Bakit hindi ka nalang tumigil sa ilusyon mo? Hindi ka bagay sa akin. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Ian ang mas matinding sakit kaysa sa pisikal na sakit na dulot ng pambubugbog. Hindi na niya alam kung alin ang mas masakit, ang mga suntok ni Brian o ang malamig na pagtawa at panghahamak ni Bea. Nang matapos ang panggugulpi, iniwan siya ng grupo. Basag ang katawan at halos wala ng lakas na bumangon. Dahan-dahan siyang tumayo, pilit na iniipon ang natitirang lakas. Sa kabila ng lahat, tumayo siya ng diretsyo. Huminga ng malalim at ipinangako sa sarili na kahit anong mangyari, hindi na siya kailanman magpapakita ng kahinaan sa harap nila. Ang gabing yun ang naging mitya ng kanyang pagbabago. Alam niyang hindi niya makakalimutan ang sakit at panghahamak. Ngunit gagawin niyang motibasyon ang lahat ng yun para patunayan sa sarili na higit pa siya sa iniisip ng iba. Makalipas ang 6 na buwan, tila nagbago ang lahat sa buhay ni Ian Monteferrer. Isang hapon kumalat ang balita sa kanilang bayan. Ang simpleng nagtitinda ng mais noon ay isa palang milyonaryo, si Ian Monteferrer, tagapagmana ng malaking kumpanya. Nagkunwari lamang siyang simpleng naglalako upang masubukan ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid niya, at marami ang bumagsak sa kanyang pagsubok. Isa sa mga naapektuhan ng revelasyong ito, ang pamilya ni Bea. Sa kanilang kumpanya, ang mga magulang ni Bea ay may mataas na posisyon, at si Bea mismo nagtatrabaho bilang junior manager. Subalit isang umaga,
Nagulat ang buong pamilya nang matanggap nila ang isang liham mula sa kumpanya. Pinapatawag sila para sa isang meeting kasama ang bagong CEO na walang iba kundi si Ian Monteferrer. Sa bulwagan dumating sina Bea at ang kanyang pamilya. Bit-bit ang kaba at pagkalito. Hindi pa rin makapaniwala si Bea sa narinig niyang balita tungkol kay Ian. Nang makita siya nito, napansin niyang iba na ang kanyang tindig. May otoridad at hindi na ang dating nahihiyang Ian. Ako na ang bagong CEO ng kumpanyang to. Mahinahong sabi ni Ian nang magsimula ang meeting. Ngunit sa tono ng kanyang boses ay may mahigpit na pahiwatig. Tinitigan niya si Bea at ang kanyang pamilya. Alam niyang naguguluhan ang mga ito. At sa huling pagkakataon, nakita niya ang mga reaksyon ng mga taong dating nanglait sa kanya. Tumikim si Ian at nagpatuloy. Isa sa mga natutunan ko sa nakaraang mga buwan ay ang halaga ng tunay na respeto. Lalo na sa mga taong minamaliit lamang dahil sa kanilang itsura o estado sa buhay. Nang hindi makapagsalita ang mga magulang ni Bea, ipinahayag ni Ian ang naging desisyon ng board na kanyang ipinatupad. Simula sa araw na to, ang inyong posisyon ay tinatanggal na sa kumpanyang to. Hindi ko kakayaning manatili ang mga tao sa isang kumpanya na walang galang sa kapwa. Lumingon siya kay Bea, ang babaeng minsan niyang hinangaan. Ngunit siya ring unang nagpakita ng malamig na pagtrato. At ikaw, Bea, sabi niya ng malamig, hindi kita tatanggalin, ngunit ibababa kita sa pinakamababang posisyon sa kumpanya. Ikaw na mismo ang magsisimula bilang assistant sa ilalim ng isa sa ating mga manager. At kailangan mong patunayan sa sarili mo kung gusto mong umangat ulit. Namula ang mukha ni Bea sa kahihiyan. Wala siyang nagawa kundi tumango at tanggapin ang parusa. Alam niyang bahagi ito ng resulta ng kanyang pagiging mapangmata sa isang taong dating inakala niyang mababa. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kayabangan at pangmamaliit kay Ian ay bumalik sa kanya bilang parusa. Nang matapos ang meeting, hindi na sila makatingin kay Ian. Para silang mga estranghero sa harap ng bagong CEO na minsan nilang pinandirihan. Tahimik silang naglakad palabas ng opisina. Bitbit ang bigat ng kanilang pagkakamali. Si Ian naman, habang pinapanood silang umaalis, ay naramdaman ang konting kirot sa puso. Ngunit hindi na niya piniling ibalik pa ang galit na nararamdaman noon. Alam niyang sa huli, ang ginawa niya ay hindi lamang para parusahan, kundi para ipakita ang leksyon na minsan, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa itsura o estado ng tao.